Malakas ang buhos ng ulan at madilim ang paligid. Pero sa loob ng sasakyan ni Ryle at Enzo, puno ng sayang pamilya nila. Kumakanta pa ng awiting pambata ang nanay nilang si Amanda at sumasabay ang kambal. Si Honesto naman ang tatay nila. Nakangiti lang habang nakatutok sa pagmamaneho. "Ma'am, saan ba tayo pupunta?" Tanong ni Enzo habang nakangiti. Hinaplos ni Amanda ang buhok ng anak. "Sa malayo, Enzo. Doon sa lugar na mas malawak ang mapaglalaroan ninyo magkapatid." Pero biglang naputol ang kantahan at kanilang tawanan. May dalawang itim na van ang biglang humarang sa harap at likuran ng kanilang sasakyan. Mabilis na bumaba ang maraming kalalakihan na may bitbit na mahahabang mga baril. "Daddy, Mommy, anong nangyayari?" Takot na tanong ni Ryle. "Huwag kang matakot, baby. Nandito lang si Mommy, okay?" Sagot ni Amanda. Pilit niyang pinapakalma ang boses. Kahit ang totoo, nanginginig na rin siya. "Tama si Mommy, bunso. Poprotektahan namin ikaw," sabi ni Enzo sa kapatid niya. Biglang pinaulanan ng bala ang sasakyan nila. Napatili ang kambal at mabilis na yumuko. Ginamit ni na Amanda at Honesto ang sarili nilang katawan para hindi tamaan ng bala ang kanilang mga anak. Doon na nakita ni Ryle ang pagsuka ng dugo ng mga magulang. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Kaya napaiyak na lang siya ng malakas. "Boss, may mga bata pa rito. Anong gagawin natin?" Sigaw ng isa sa mga armadong lalaki. "Kunin niyo sila. Siguradong alam ng mga batang yan kung nasaan ang susi." Hinarap ni Enzo ang kapatid. Alam niyang kailangan nilang kumilos. "Ryle, kailangan mong tumakas. Ako na lang ang bahala sa kanila, ililigaw ko sila." "Ayoko, kuya. Hindi kita iiwan." Iyak ni Ryle. "Hindi. Kailangan mo umalis. Umalis ka na." Malakas na tinulak ni Enzo ang kapatid palabas ng sasakyan. Hanggang sa mahulog ito sa dagat. Alam ni Enzo na magaling lumangoy si Ryle, kaya sigurado siya makakaligtas ito. "Hindi niya sasaktan ng kapatid ko!" Galit na sigaw ni Enzo kahit umiiyak. Kinuha niya ang baril na nalaglag malapit sa kanya. Tinutok ito sa mga lalaki kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. "Matapang ang batang to, boss. Anong gagawin namin?" "Dakpin niyo yan. Magagamit natin siya para mahanap ang susi." Samantala, napadpad si Ryle sa dalampasigan. Umiiyak siya habang hinahabol ang hininga. "Kuya, sorry dahil mahina ako. Pangako magpapalakas ako para mahanap at may ligtas kita." Umiiyak na sambit nito. Dahil sa pagod at trauma, nawalan ng malay ang bata. Hanggang sa matagpuan siya ni Police Major Kinoy Bernardino. Si Kinoy ay isang tapat na pulis na humahawak sa mga kaso ng droga at iligal na prostitusyon. Ryle, gising na." Nagising si Ryle sa malakas na sigaw ni Kinoy. Galit na nakatingin ang matanda sa kanya. "Tanghali na, bumangon ka na dyan." Tumangulang si Ryle at walang pinakitang emosyon. Ang dating masayahing bata, naging seryoso at matigas na ang muka. Lagi niyang napapanaginipan ng gabing iyon. At para sa kanya,
Parang kahapon lang ang lahat. Napakuyom siya ng kamao habang hawak ang susing nakasabit sa leeg. Kuya, mahahanap din kita. Sa pagkakataong ito ako naman ang magliligtas sa'yo. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang malaking mansyon na puno ng mga tauhang may baril, tahimik na naglilinis ng kanyang pistol, si Enzo. Malayo na ang itsura niya sa batang mahina at walang kalaban-laban noon sa loob ng sasakyan. Ngayon kilala na siya sa mundo ng mga kriminal bilang Mafia Prince. Pumasok ang isang matandang lalaki na may otoridad ang bawat galaw. Si Don Galvez, ang leader ng organisasyon at tumatayong ama ni Enzo mula na makuha siya sa insidente. Enzo, handa na ba ang lahat para sa transaksyon mamaya? Tanong ng matanda. Opo, Don Galvez. Maayos na ang mga gamit. Nakadeploy na ang mga tao sa pier. Maikling sagot ni Enzo. Wala ring emosyon ang boses nito. Mabuti. Alam mong ikaw ang pinagkakatiwalaan ko dito. Huwag mo kong bibiguin. Lalo na't malapit na ang kasal ninyo ni Ivana. Paalala ng matanda. Bahagyang natigilan si Enzo nang mabanggit ang pangalan ni Ivana Jade Perez. Si Ivana ang anak ng pinaka-importanting business partner ni Don Galvez sa kanilang mga iligal na gawain. Ang kasalang nito ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi para mas tumibay ang alyansa ng dalawang malaking pamilya ng sindikato. Pero para kay Enzo, papakasalan niya ang babae dahil mahal niya ito. Nakausap ko na rin si Ivana. Alam niya na yung gagawin. Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babaeng maganda, pero matapang ang dating nito. Si Ivana yon. May hawak siyang folder at diretso ang tingin kay Enzo. Enzo, kailangan natin pag-usapan ng ruta ng delivery. May balita ang mga tao ko na may mga secret agent na umaaligid sa area. Sabi ni Ivana sabay lapag ng folder sa mesa. Tumingin si Enzo sa folder. Hindi niya alam na ang isa sa mga secret agents na tinutukoy ni Ivana ay ang sarili niyang kakambal na si Ryle, na matagal niya nang iniisip kung buhay pa ba. Sa mundo ng sindikato, wala nang nakakaalam sa tunay na itsura ni Enzo. Basta kilala lang siyang Mafia Prince. Lagi siyang nakadisguise na ibang tao, kaya naguguluhan din ng mga secret agents. Samantala, si Ryle, lagi ring nakamaskara tuwing nakikipaglaban. Tanging nakatataas na opisyalis lang ang nakakaalam sa tunay niyang wangis. Hayaan mo sila, Ivana. Kapag umarang sila, alam mo na ang dapat gawin. Malamig na sambit ni Enzo. Sa loob-loob ni Enzo, pagod na siya sa ganitong buhay. Pero kailangan niyang manatili sa tabi ni Don Galvez dahil may mga bagay siyang unti-unting natutuklasan tungkol sa pagkamatay ng tunay niyang mga magulang. May hinala siya na hindi lang basta aksidente ang nangyari noon. Ang mga taong kumupkup sa kanya ang posibleng may kinalaman dito. Mag-iingat ka mamaya, Enzo. Ayoko mabiyuda agad bago pa man tayo ikasal. Biro ni Ivana pero seryoso ang kanyang mga mata. Tumangulang si Enzo at muling binalikan ang paglilinis ng kanyang baril. Ang gabi ng transaksyon ang magiging simula ng pagtatagpo ng dalawang magkapatid na pinaghiwalay ng tadhana. Sa gitna ng madilim na pier, dahan-dahang huminto ang itim na SUV. Walang ingay na bumaba ang mga secret agents. Lahat sila nakasuot ng itim na tactical gear at mga maskarang tumatakip sa buong mukha nila. Sa gitna nila nakatayo si Agent X o si Ryle. Kahit nakamaskara, bakas sa tindig ni Ryle ang pagiging batikan. Sa loob ng ahensya,
Siya ang pinaka-maaasahan pagdating sa mga delikadong misyon. Pero hanggang ngayon, misteryoso pa rin para sa mga kasamahan niya kung sino ba talaga siya. Kung sino ang taong nasa likod ng maskarang yon. Tanging si Major Kinoy lang ang nakakakilala sa kanya. Agent X, nakapwesto na ang mga sniper. Ayon sa intel natin, dito magaganap ang palitan ng baril at droga. Bulong na isang kasamahan niya sa earpiece. Tumango lang si Ryle at hindi na nagsalita. Ang tanging nasa isip niya ay ang mga impormasyong nakuha nila. Ang grupong makakatransaksyon nila ngayon ay ang grupo ni Don Galvez, ang sindikatong matagal niya nang tinutukan dahil naniniwala siyang sila ang may hawak sa kuya niyang si Enzo kung buhay pa man ito. Habang nagmamasid si Ryle mula sa likod ng mga container vans, nakita niya ang pagdating ng mga sasakyan ng sindikato. Bumaba ang mga tauhan ni Don Galvez at sa gitna nila ay isang lalaking matikas ng tindig, may hawak na pistol. At tila walang kinatatakutan. Ito si Enzo, pero dahil nakadisguise ito bilang isa sa mga tauhan ng mga mafia, hindi siya agad nakilala ni Ryle. Nariyan na ang mga target. Hintayin ang hudyat ko. Utos ni Ryle sa kanyang mga tauhan sa mababang boses. Sa kabilang panig, ramdam ni Enzo na may nakamasid sa kanila. Ivana, pasabihan ng mga tao na maghanda. May mga daga sa paligid. Mahinang sabi ni Enzo habang pinagmamasdan ng paligid. Nagsimula ang negosasyon. Pinuksan ng mga tauhan ni Don Galvez ang mga maletang puno ng droga at mga matataas na kalibre ng baril. Nang magkaabutan na ng pera, doon na sumigaw si Ryle. Sugod! Walang gagalaw! Mga pulis kami! Nagkagulo ang lahat. Nagpalitan ng putok ng baril ang dalawang panig. Mabilis na kumilos si Ryle. Pinatumba niya ang bawat tauhan ng sindikato na humaharang sa kanya. Sa gitna ng usok at ingay ng mga baril, nagtama ang paningin ni Ryle at Enzo. Hindi nila alam na ang taong sinusubukan nilang patayin sa mga sandaling yon ay sarili nilang dugo at laman. Sa madilim na iskinita, dinig pa rin ang sirena at putukan mula sa pier. Pero ang atensyon ni Ryle nakatuon lang sa lalaking kaharap niya. Sumuko ka na, Mafia Prince. Napapaligiran ka na namin. Sigaw ni Ryle habang matatag ang pagkakahawak sa kanyang baril. Hindi natinag ang lalaki. Umalakak pa ito ng bahagya. Isang tunog na tila pamilyar pero puno ng pait. Hindi ako susuko sa mahinang gaya mo. Kilala kita. Ikaw lang naman ang agent na may maskara na nakaguhit ng X. Walang babalan na sumugod si Enzo. Mabilis niyang sinipa ang kamay ni Ryle para malaglag ang baril nito. Nagsimula ang isang matinding suntukan. Hindi lang ito basta laban. Bawat galaw ay tila salamin ng isa't isa. Pareho silang mabilis. Pareho silang magaling umiwas. Sa gitna ng palitan ng suntok, nahablot ni Ryle ang disguise na maskara ni Enzo. Habang nasira naman ni Enzo ang strap ng maskarang X ni Ryle, sabay silang napabitaw at napaatras. Nang tumama ang konting liwanag sa kanilang mga muka, pareho silang napatitig. Nanlaki ang mga mata ni Ryle. Ang muka ng kalaban niya ay ang mukhang nakikita niya sa salamin araw-araw. Kuya Enzo. Nanginig ang boses ni Ryle. Ryle, buhay ka. Bulong din ni Enzo. Sandaling nawala ang pagiging mafia prince nito at bumalik ang itsura ng kuya na nagligtas sa kanya noon sa dagat. Kumusta ka na? Kala ko talaga wala ka na. Hinanap kita, kuya. Kala ko kinuha ka nila para patayin. Sagot ni Ryle na naiiyak na. Umiling si Enzo at lumapit ng konti. Kinuha nila ako para gamitin. Akala nila nasa akin ang susi pero Ryle, nalaman ko ang sikreto. Ang susi na yan
Naglalaman ng mga dokumento na magpapabagsak sa moong mafia underworld. Kaya nila pinatay si Mommy at Daddy. Pero bago pa man nila makausap na matagal ang isa't isa, kitang-kita ni Enzo ang pulang tuldok na laser na gumagalaw sa likod ni Ryle. Isang sniper mula sa taas ng gusali ang nakatutok sa kanyang kapatid. Ryle, dapa! Imbes na itulak ang kapatid, ginamit ni Enzo ang sariling katawan para harangan ng bala. Isang malakas na putok ng baril ang bumanat sa katahimikan ng eskinita. Tumama ang bala sa likod ni Enzo. Kuya! Sinalo ni Ryle ang kapatid habang bumabagsak ito. Ba't mo ginawa yun? Huwag kang pipikit, parating na yung backup. Umuubo na ng dugo si Enzo, pero pinilit niyang hawakan ang kamay ni Ryle. Alam niyang wala na siyang oras. Ryle, makinig ka. Mahal ko si Ivana. Hindi niya alam ang lahat. Buntis siya. Protect my fiancé. Huwag mong hayaang makuha siya ni Don Galvez. Hirap na sabi ni Enzo. Pumikit ang mga mata ni Enzo at tuluyan na itong nawala ng hininga. Kuya hindi. Humagulhol si Ryle, pero narinig niya ang yabag ng mga tauhan ng mafia na papalapit sa eskinita. Alam niyang kukunin ng mga ito ang bangkay ni Enzo para kumpirmahin kung patay na ito. Sa gitna ng ulan at palitan ng putok sa paligid, mabilis na kumilos si Ryle. Hindi niya pwedeng iwan ang kuya niya sa mga hayop na yon. Pinalot niya ng uniforme ang bangkay ng kanyang kuya. Ginamit niyang kanyang tactical shovel at lakas para mabilis na gawa ng pansamantalang libingan ng kuya niya sa isang malambot na bahagi ng lupa sa dulo ng eskinita. Doon malapit sa tambak ng mga lumang gamit. Pagkatapos niyang takpan ng hukay, kinuha ni Ryle ang leather jacket at singsing ni Enzo. Tumingin siya sa langit na puno ng galit at determinasyon ng mga mata. Pangako kuya, ako na ang tatayo bilang ikaw. Poprotektahan ko si Ivana. Mabilis na isinuot ni Ryle ang damit ng kapatid at ang disguise nito. Simula sa oras na yon, wala na si Agent X. Siya na ang bagong mafia prince na babalik sa mansyon ni Don Galvez para simulan ang kanyang paghihigante. Sa loob ng mansyon ni Don Galvez, mabigat ang hangin. Pagod ang lahat dahil sa nangyaring gulo sa pier. Pero mas nangingibabaw ang kaba dahil hindi pa bumabalik ang kanilang mafia prince. Si Ivana Jade Perez hindi mapakali. Pabalik-balik siya sa paglalakad sa ingranding sala habang hawak ang sariling baril. Ilang sandali ang lumipas, bumukas sa malaking pinto. Pumasok ang isang lalaking sugatan. Madumi ang leather jacket, tila pagod na pagod, lahat na patingin sa kanya. Sa paningin nila si Enzo ito, pero sa likod ng mga matang yon, si Ryle ang nakatingin sa kanila. Mabilis na lumapit si Ivana at niyakap siya ng mahigpit. Enzo, kala ko kung ano nangyari sa'yo. Sabi ng mga tauhan na corner ka raw ng mga agent. Bahagyang napatigas ang katawan ni Ryle. Hindi siya sanay sa yakap ng isang babae, lalo na ang fiancé ng kanyang yumaong kapatid. Naalala niya ang huling habili ni Enzo, na protektahan niya ang fiancé nito. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang boses at gayahin ang malamig na tono ng kanyang kuya. Ayos ako. Nakatakas ako. Maikling sagot ni Ryle, habang dahan-dahang tinatapik ang balikat ni Ivana. Lumapit naman si Don Galvez na may madilim na muka. Mabuti at buhay ka. Pero nasaan ang kargamento? At nasa na Agent X na yun? Sabi ng mga tauhan ko, huling nakita kang kasunod niya sa eskinita. Tumingin ng diretso si Ryle sa matanda. Ito ang taong pumatay sa mga magulang nila. Gusto niyang bunutin ng baril at tapusin na ang lahat. Pero alam niyang kailangan niyang magtimpi
para makuha ang mga dokumentong sinasabi ni Enzo. Patay na ang agent na yan, Don Galvez. Binaon ko na siya sa lupa. Tungkol sa kargamento, kinuha na ng mga pulis. Masyado silang marami. Pagsisinungaling ni Ryle. Mukhang hindi kumbinsido si Don Galvez, pero tumango na lang ito. Magpahinga ka na muna. Malapit na ang kasal ninyo ni Ivana. Hindi magandang tignan na puno ka ng pasa sa harap ng altar. Pagkaalis ni Don Galvez, hinila ni Ivana si Ryle papunta sa kanilang silid. Pagkasara ng pinto, biglang nag-iba ang aura ni Ivana. Kinuha niya ang kamay ni Ryle, tinitigan ng mga sugat sa kamao nito. Masyado kang tahimik ngayon, Enzo. Patila hindi mo magawang tumingin sa mga mata ko. Tanong ni Ivana habang hinahawakan ng pisngi. Napalunok si Ryle. Napagod lang ako sa laban ni Ivana. Marami nangyari sa Pierre. Alam ko. Pero alam mo rin na hindi ako basta-basta naniniwala sa mga kwento mo. Simula ngayon hindi kita hihiwalayan. Masyado mapanganib ang mga kalaban natin. Lalo na't may hawak ang susi na alam nating dalawa kung gaano kahalaga. Natigilan si Ryle. Alam pala ni Ivana ang tungkol sa susi. Ibig sabihin, malaki ang tiwala ni Enzo sa babaeng ito. Ngayon kailangan magpanggap ni Ryle. Hindi lang bilang isang mafia boss, kundi bilang isang mapagmahal na fiancé sa babaeng hindi naman niya kilala. Habang unti-unti niyang binubuo ang plano para pabagsakin si Don Galvez mula sa loob. Sa kabilang banda, hindi alam ni Ryle na sa labas ng mansyon, may isang aninong nagmamasid, si Major Kinoy, ang tumayong kanyang ama. Nagtataka kung bakit hindi bumalik ang kanyang pinakamagaling na agent. Nagsisimula na siyang magduda na baka may nangyaring masama o baka may ginagawang mapanganib si Ryle ng mag-isa. Sa dulo ng madilim at maputik na eskinita, nagtipon-tipon ng mga secret agents habang naroon ang paligid ng mga police line. Malungkot ang paligid, tanging ang mahinang ulan at ang tunog ng radyo ang naririnig. Sa gitna na eskinita nakatitig sila sa isang bagong hukay na lupa. Sa ibabaw nito, nakita nila ang wasak na maskarang may guhit na X at ang dugo ang tactical uniform na pagmamay-ari ni Ryle. Agent X, hindi ako makapaniwala. Bulong ng isang agent habang nakayuko. Siya ang pinakamagaling sa atin. Paano siya napatay ng mafia prince? Nagsimulang maghukay ang forensic team para kumpirmahin ang nasa loob, habang ang ibang kasamahan ni Ryle hindi mapigilang magdalamhati. Para sa kanila, ang pagkamatay ni Agent X ay isang malaking banta at pagkatalo para sa ahensya. Nawalan sila ng alas, laban sa mga sindikato. Sa likuran ng grupo nakatayo si Police Major Kinoy Bernardino. Nanatili siyang tuwid, walang mababakas na emosyon sa kanya muka. Habang ang lahat ay umiiyak at nagluluksa, si Kinoy, malamig lang na nakatingin sa paligid. Sinuri niya ang bawat detalye na eskinita, ang posisyon ng mga bakas ng paa, ang mga tama ng bala sa pader, at ang paraan ng pagkakabaon ng uniforme. Nilapitan siya na isa sa mga tauhan. Major, condolences po. Alam namin itinuring niyo siyang tunay na anak. Hindi sumagot si Kinoy. Sa loob-loob niya may mali. Kilala niya si Ryle. Pinalaki niya ito matalino at lagi may plano. Napansin niyang, bagaman madugo ang uniforme, tila sadyang iniwan ng maskara sa ibabaw para madaling mahanap. At ang pinaka-importante, alam ni Kinoy ang isang bagay na hindi alam ng iba. Ang susing nakasabit sa leeg ni Ryle, wala sa mga ebidensyang nakuha. Hindi ka basta nagpapahuli ng buhay. Lalong hindi ka basta-basta mamamatay ng ganun lang, Ryle. Sa isipan ni Kinoy, yun ang kanyang sinabi. Nanatili ang kanyang kutob na buhay pa ang binata.
Alam niyang may mas malalim na dahilan kung bakit iniwan ni Ryle ang pagkakakilanlan bilang Agent X. Sa mundo ng mga espiya, ang pagkamatay ay madalas na simula ng isang mas mapanganib na misyon. Habang pinapanood ni Kinoy ang pag-alis ng mga ambulansya, dahan-dahan siyang sumakay sa kanyang sasakyan. Kinuha ang kanyang burner phone. May tinitipa siyang mensahe na hindi niya ipinapadala. Tila naghihintay ng tamang senyales. Samantala sa loob ng mansyon ng mga Galvez, nagsisimula na ang unang gabi ni Ryle sa ilalim ng bagong katauhan. Habang tinitignan niya ang sarili sa salamin, suot ang mga damit ni Enzo, at bitbit ang bigat ng sumpa sa kanyang kapatid, alam niyang wala na siyang babalikan. Patay na si Agent X sa mata ng mundo. At ang tanging paraan para mabuhay, maging pinakamatapang na kaaway ng batas, maging isang mafia prince. Dahil buntis si Ivana at nasa ilalim ng matinding emosyon, mas naging mahirap para kay Ryle ang umiwas. Sa bawat haplos at bawat tingin ni Ivana, kailangan pigilan ni Ryle ang kanyang pagkailang. Enzo, ba't parang nanlalamig ka? Tanong ni Ivana habang nakahiga sila sa kwarto, malayo sa mga mata ng mga tauhan ni Don Galvez. Dati hindi mo ako matiis na hindi yakapin pagkatapos na isang madugong gabi. Marami lang ako iniisip, Ivana. Ang transaksyon, si Don Galvez, at ang batang dinadala mo. Sagot ni Ryle. Pilit pinapalambot ang kanyang boses. Hinawakan ni Ivana ang kamay ni Ryle. Huwag kang mag-alala. Kapag nakuha na natin lahat ng impormasyon mula sa susi, aalis na tayo dito. Gaya ng pangako mo sa akin, magtatayo tayo ng sariling buhay, malayo sa mundong ito. Doon na pagtanto ni Ryle na si Enzo at Ivana, may balak palang mag-traidor kay Don Galvez. Ang kanyang kapatid ay hindi lang basta tauhan. Isa rin itong espiya sa sarili nitong paraan. Ngayon, kailangang ituloy ni Ryle ang planong hindi natapos ni Enzo. Habang binabantayan ng bawat kilos si Don Galvez, na tila unti-unti na nakakahalata sa pagbabago na itinuring na anak. Pumasok si Ryle sa banyo at nilakang pinto. Siniguro niya muna na wala talagang nakikinig sa labas bago siya humarap sa salamin. Dahan-dahan niyang inilabas ang susing nakatago sa isang maliit na bulsa sa loob ng kanyang suot na damit. Ito ang susing nakasabit sa leeg niya mula pagkabata. Ang susing naging mitya ng kanyang buhay at ng mga buhay ng mga magulang niya. Kahit fiancé ni Enzo si Ivana, hindi pa rin siya nagtitiwala rito ng buo. Sa mundong kinalakihan niya, natutunan ni Ryle na kung sino pa ang pinakamalapit sa'yo, siya pa ang madalas na magtatraidor at papatay sa'yo. Kaya kahit anong lambing ni Ivana, nananatiling sarado ang isip ni Ryle pagdating sa mga mahalagang sikreto. Inilabas niya ang kanyang tago na cellphone at binuksan ang paborito nilang laro ni Kinoy. Doon sila nag-uusap gamit ang chatbox ng game para hindi sila matrace ng tech expert ni Don Galvez. Ghost X. Nandito ako sa loob. Naniwala sila na ako si Enzo. Hindi nagtagal, sumagot si Old Guard. Mabuti, pero mag-ingat ka. Mapanganib ang mga tao riyan. Anong plano mo? Nag-reply naman siya sa matanda. Mananatili ako rito bilang Enzo. Hahanapin ko ang vault na sinasabi nila. Doon daw nakatago ang mga dokumento magpapabagsak sa kanila. Kailangan ko lang mahanap kung nasa ng vault na yun sa loob ng mansyon. Huwag kang gagawa ng padalos-dalos na kilos. Ang mga agent ko nakabantay sa labas, pero hindi sila pwedeng pumasok. Ikaw lang ang mata namin sa loob. Kumusta ang susi? Nasa akin ang susi. Ligtas ito. Hindi alam ni Ivana o kahit ni Don Galvez na hawak ko na ito. Akala nila nawawala pa o kailangan pang hanapin. Siguraduhin mong hindi nila makikita yan.
Kapag nalaman nilang nasa iyo ang susi, hindi ka nila kakailanganin at papatayin ka nila agad. Alam ko, Tay, gagawin ko ang lahat para makuha ang hustisya para kay Enzo at sa mga magulang namin. Hintayin niyo lang ang signal ko. Pagkatapos ng usapan, mabilis na dinilit ni Ryle ang chat history at pinatay ang cellphone. Tinago niya ito sa isang butas sa likod ng lababo na siya lang ang nakakaalam. Paglabas niya ng banyo, sakto nakatayo si Ivana sa tapat ng pinto. Mukhang kanina pa ito naghihintay. Tagal mo naman sa loob, Enzo. Kala ko kung ano nang ginagawa mo. Sabi ni Ivana habang nakataas ng isang kilay. Sumama lang pakiramdam ko. Kailangan niyang simulan ng paghahanap sa vault habang tulog ang lahat. Alam niyang bawat oras ay mahalaga. Dahil sa oras na magkamali siya ng isang galaw, hindi lang siya ang mamamatay, kundi pati na rin ang huling pag-asa na mabigyan ng hustisya ang kanyang pamilya. Hating gabi na, tahimik na ang buong mansyon. Sigurado si Ryle na mahimbing na ang tulog ni Ivana sa kabilang kwarto. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid, suot ang itim na hoodie. Para hindi agad makilala sa mga CCTV kung sakaling makita ang kanyang figura. Maingat siyang naglakad sa hallway. Iniiwasan ng mga pwesto ng mga bodyguard na nagbabantay sa labas. Alam niyang sa library ni Don Galvez madalas tumatambay ang matanda. Kaya malaki ang kutob niyang nandoon ng vault. Pagdating sa tapat ng silidaklatan, mabilis niyang ginamit ang kanyang kasanayan bilang secret agent para mabuksan ang lock ng pinto ng walang tunog. Pagpasok niya, tanging ang liwanag ng buwan mula sa bintana ang nagsisilbing ilaw. Nagsimulang maghalughog si Ryle. Inisa-isa niya ang mga libro sa mga shelves. Tinitignan kung may secret lever o button. Binuksan niya ang mga drawer ng malaking mesa ni Don Galvez. Nasaan na yun? Sabi ni Kuya dito nakatago ang lahat. Bulong ni Ryle sa sarili. Sa likod ng isang malaking painting ng pamilya Galvez, may napansin siyang kakaiba. Bahagyang nakaangat ang gilid ng frame. Pag-angat niya sa painting, bumulaga sa kanya ang isang makabagong vault na may keyhole at keypad. Napahawak si Ryle sa susing nakatago sa loob ng kanyang damit. Hindi alam ni Don Galvez na nasa kanya na ang susi. Ang akala ng matanda na wala ito sa pier o kaya naitago ni Enzo sa ibang lugar, kaya hindi pa siya nito pinipilit na buksan ng vault. Ipapasok na sana ni Ryle ang susi nang biglang bumukas ang ilaw ng library. Enzo, anong ginagawa mo rito sa oras na ito? Mabilis na ibinalik ni Ryle ang painting at humarap sa pinto. Nakatayo roon si Don Galvez na may hawak na baso ng alak at seryosong nakatingin sa kanya. Di ako makatulog, Don Galvez. Naisip ko lang na baka may naiwan kang trabaho rito na pwede ko simulan. Kalmadong sagot ni Ryle. Pilit tinatago ang kaba. Lumapit ang matanda at tumayo sa harap ng lamesa. Masyado ka masipag ngayon o baka naman may hinahanap ka na hindi mo dapat makita. Tinignan ni Ryle ang matanda sa mata. Alam niyang sinusubukan siya nito. Gusto ko lang matapos ang lahat para makapag-focus na kami ni Ivana sa pamilya namin. Alam mo kung gaano kahalaga sa akin ang kaligtasan niya. Bahagyang umiti si Don Galvez pero hindi ito umabot sa mga mata nito. Mabuti naman kung ganon. Huwag ka mag-alala. Kapag nahanap na natin ang susi, ibibigay ko sa inyo ang buhay na gusto niyo. Pero hanggat wala pa yon, walang aalis. Pagkaalis ni Don Galvez, napasandal si Ryle sa pader. Huminga ng malalim. Muntik na siya roon. Ngayon alam niya na kung nasa ng vault. Pero mas magiging mahirap na ang pagbalik niya dahil alam na ni Don Galvez na pumasok siya rito. Kinabukasan alam na ni Ryle na kailangan niyang kumilos ng mas mabilis. Dahil may keypad ang vault ng
keyhole, hindi sapat ang susing hawak niya. Kailangan niya ng code. At isa lang ang taong posibleng nakakaalam nito bukod kay Don Galvez. Si Ivana. Pumasok si Rel sa kwarto ni Ivana para subukang kumuha ng impormasyon. Naabutan niya ang dalaga na nag-aayos para sa isang charity event ng mga Galvez. Ivana, kailangan natin pag-usapan ang tungkol sa vault ni Don Galvez. Napatingin si Ivana sa kanya mula sa salamin. Bakit? Kala ko ba ayaw mo munang pag-usapan yan hanggat hindi mo nahahanap ang susi? Gusto ko lang siguraduhin na kapag nahanap ko na ang susi, hindi na tayo magtatagal sa loob ng library. Alam mo ba ang code? Alam mo ang code, Enzo? Sinabi ko na sa iyo nung gabi bago ang transaksyon sa pier. Nakalimutan mo na ba? Nataranta si Ryle at mabilis na umiwas ng tingin. Bilang isang secret agent na laging seryoso sa trabaho at bilang kapatid ni Enzo, hiyang-hiya siya at hindi alam ang gagawin na mula ang kanyang pisngi at bahagyang napaatras. Bakit ka nagbibihis sa harap ko? Mag-usap tayo na maayos. Napatikil si Ivana at kumunot ang noo. Enzo, fiancé mo ako, ngayon ka pa ba mahihiya? Saka natutuwa ka nga kapag nakikita mo yung katawan ko dati. Hello, nabuntis mo na nga ako eh. Ba't parang nabubulol ka? Magsasalita pa sana si Ryle nang biglang tumunog ang loudspeaker alarm ng buong mansyon. Intruder alert! Sector 4. All units proceed to the garden. Nagkatinginan ng dalawa. Mabilis kinuha ni Ryle ang pagkakataon para umiwas sa awkward na sitwasyon. May intruder. Dito ka lang, Ivana. Titignan ko lang kung ano yun. Lumabas si Ryle ng kwarto habang mabilis ang tibok ng puso. Pagdating niya sa garden, nakita niya ang mga bodyguard na nagkakagulo. Pero wala naman silang nahuhuli. Doon niya na-realize sa false alarm lang pala ito. Isang pusa ang tumalon sa laser sensor ng bakod. Huminga ng malalim si Ryle. Muntik na yon. Hindi lang siya muntik mabuking ni Ivana. Dahil sa kakaibang kilos niya, kailangan niyang maalala o makuha ang code na sinasabi ng babae. Bumalik siya sa loob at nakita si Ivana na tapos na magbihis. Nakatitig ito sa kanya ng may pagdududa. Enzo, may tinatago ka ba sa akin? Tanong ni Ivana. Ang kanyang mga matay tila sinusuri ang bawat galaw ni Ryle. Simula na bumalik ka galing, Pierre. Ibang-iba na ang kilos mo. Pati na ang code na 10/20/2005 na birthday ng namatay mong kapatid. Nakalimutan mo na? Nanigas si Ryle sa kinatatayuan. Ang code pala ay ang mismong birthday nila ni Enzo. Kailangan mag-isip ng mabilis ni Ryle. Kung di niya mapapaamo si Ivana, baka ito pa maging dahilan para mabuko siya ni Don Galvez. Pero hindi niya inaasahan na mahirap palang amuhin ng isang buntis na may matinding mood swings. Dahan-dahang lumapit si Ryle kay Ivana. Pinilit niyang maging malambot na ekspresyon ang kanyang muka. Pasensya na, Ivana. Masyado lang ako nabulabog sa nangyari sa Pierre. Akala ko mawawala na ako at hindi na kita makikita. Sa sobrang trauma ko pati mga simpleng bagay nakakalimutan ko na. Biglang nagbago ang mukha ni Ivana. Mula sa pagdududa, bigla itong naluha. Kasi naman Enzo, natatakot ako. Paano kung may mangyari sa'yo? Paano na kami ng baby mo? Saka lang nag-ibang mood dito. Inis niyang tinabig ang kamay ni Ryle. At bakit hindi mo man ako nilapitan kanina? Tapos ngayon magdadahilan ka, nakakainis ka. Nataranta si Ryle. Hindi siya naturuan ng ahensya kung paano humarap sa pabago-bagong emosyon ng isang buntis. Ivana, teka. Hindi natapos ni Ryle ang sasabihin. Nang bigla siyang hinilan ni Ivana sa kanyang hoodie. At binigyan siya ng mabilis at mariing halik. Nanigas ang katawan ni Ryle. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis. Hindi dahil sa pag-ibig,
kundi dahil sa matinding kaba at guilt. Kuya, patawad. Sa isipan niya, yun ang kanyang sinabi, habang pilit na hindi tumutugon sa halik. Nang humiwalay si Ivana, nakatingin ito sa kanya ng matalim. Bakas ang pangungulila. Gusto ko lang naman maramdaman na nandito ka pa, na ikaw pa rin yung Enzo na papakasalan ko. Nandito lang ako. Tipid na sagot ni Ryle. Inalalaya niya itong maupo sa kama. Magpahinga ka muna. Kailangan niyo yan ng baby. Nang makasigurado si Ryle na kumalma na si Ivana at nakatulog dahil sa pagod, lumabas siya ng kwarto at mabilis na nagtungo sa banyo para maghilamos. Tinititigan niya ang sarili sa salamin. Iniisip niya ang code na binanggit ni Ivana. Kinuha niya ang tagong phone at nag-message kay Kinoy sa game app. Alam ni Ryle na delikado ang plano niya. Sa totoo lang, kapag nalaman ni Don Galvez na binuksan ang vault, magiging war zone ng buong mansyon. At kailangan niyang protektahan si Ivana, hindi lang dahil sa pangako niya kay Enzo, kundi dala-dala nito ang huling alaala ng kanyang kapatid. 2:00 ng madaling araw. Ito ang pinakahihintay na pagkakataon ni Ryle. Gamit ang kanyang mga kasanayan bilang secret agent, muli siyang pumasok sa library. Sa pagkakataong ito, mas maingat siya dahil alam niyang mas naging mahigpit ang seguridad pagkatapos ng false alarm kanina. Mabilis niyang inangat ang painting ng pamilya Galvez. Gamit ang nanginginig na kamay, nilabas niya ang tunay na susi at ipinasok sa keyhole. Bumukas ang unang lock. Sunod niyang tinipa ang code sa keypad. Isang mahinang tunog ang narinig niya. Dahan-dahang bumukas na makapal na pinto ng vault. Nanlaki ang mga mata ni Ryle sa dami ng dokumento, pera at mga flash drive sa loob. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ang folder na may tatak na Project Genesis. Ang mga dokumentong nagpapatunay sa illegal na transaksyon ng mga Galvez at ang ebidensya ng pagpatay sa mga magulang niya. Pero bago pa niya mailagay ang lahat sa kanyang bag, biglang bumukas ang lahat ng ilaw sa library. Sabi ko na nga ba, hindi ka basta susuko hanggat di mo nabubuksan yan. Isang boses ang umalingaw-ngaw. Dahan-dahang humarap si Ryle. Nakatayo doon si Don Galvez. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang ito nag-iisa. Napapaligiran siya ng 10 armadong bodyguard na lahat ay nakatutok ang baril kay Ryle. At ang mas masakit, hawak-hawak nila si Ivana na umiiyak at may busal sa bibig. Don Galvez, bitawan mo siya, wala siyang kinalaman dito. Sigaw ni Ryle habang mahigpit na hawak ang mga dokumento. Tumawa na nakakatakot ang matanda. Alam mo, Enzo, o kung sino ka man, matagal ko na napansin na masyado ka malambot. Ang tunay na Enzo, hindi mag-aalala ng ganyan para sa isang babae kung ang kapalit ay ang kanyang buhay. Lumapit si Don Galvez at tinitigan ang mukha ni Ryle. Noong una, kala ko nagbago ka lang dahil sa trauma. Pero nang makita ko ang galaw mo kanina sa garden, narealize ko ikaw ang agent na yun. Ikaw si Agent X. Paano mo nalaman? Malamig na tanong ni Ryle, habang dahan-dahang kinakapa ang maliit na transmitter sa kanyang bulsa para magbigay ng signal kay Kinoy. Dahil ang tunay na Enzo patay na. Ako mismo ang bumaril sa kanya sa pier bago ka dumating sa eskinita. Pagsisinungaling ni Don Galvez para saktan ang loob ni Ryle. Ngayon, ibigay mo sa akin ang mga dokumento at ang susi kung ayaw mong mamatay ang babaeng ito at ang dinadala niya. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Ryle. Alam niyang ito na ang huling laban. Hindi mo makukuha mga ito, Galvez. At hindi ko hahayaan na saktan mo ang pamilya ng kuya ko. Biglang pinindot ni Ryle ang transmitter.
Isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa labas ng mansyon. Hudyat na dumating na ang team ni Kinoy. Sa gitna ng gulat ng mga bodyguard, mabilis na bumunot ang baril si Ryle at binaril ang switch ng ilaw para dumilim ang buong library. "Ivana, dapa!" Sigaw ni Ryle habang nagsisimulang makipagpalitan ng putok sa loob ng silid. Sa gitna ng kadiliman ng library, tanging ang mga muzzle flash ng mga baril ang nagbibigay ng panandaliang liwanag. Mabilis na gumulong si Ryle sa likod ng matibay na lamesa ni Don Galvez habang pinapaulanan siya ng bala ng mga bodyguards. "Tigil ang putok, baka matamaan ang mga dokumento!" Sigaw ni Don Galvez. Muling bumukas ang emergency light. Doon niya nakita ang kalagayan ni Ivana. Hawak ni Don Galvez ang buhok nito habang nakatutok ang isang gintong pistol sa sentido ng babae. "Bitawan mo ang baril, Agent X, o sasabog ang utak ng babaeng ito, pati na ang batang dinadala niya." Galit na banta ng matanda. Dahan-dahang tumayo si Ryle. Tinaas ang kanyang mga kamay pero mahigpit pa rin niyang hawak ang mga folder. "Galvez, tapos na ang laro mo. Napapaligiran na ng mga pulis ang mansyon mo. Pakawalan mo si Ivana. Ako ang kunin mo." "Hayaan mo na ako. Umalis ka na!" Paiyak na sigaw ni Ivana, kahit nahihirapan itong magsalita. Tumawa ng maasim si Don Galvez. "Masyado kang bayani. Gaya ka rin ng tatay mo. Puro prinsipyo pero sa huli duguan ding namatay." Sa isang iglap, narinig nila ang malakas na pagkabasag ng bintana. Ang smoke grenade ni Kinoy pumasok sa loob ng silid. Napuno na makapal na usok ang library at ito na ang pagkakataon ni Ryle. Sa gitna ng usok, narinig niya ang pagdaing ni Ivana. Ginamit niya ang kanyang thermal goggles na nakatago sa hoodie. Nakita niya ang figura ni Don Galvez na hinihila si Ivana papunta sa isang secret exit sa likod ng bookshelf. "Walang gagalaw!" Sigaw ni Ryle habang mabilis na pinapatumba ang mga bodyguard na humaharang sa kanya gamit ang hand-to-hand combat. Bawat suntok at sipa, puno ng galit para sa kanyang kuya at mga magulang. Nang maabutan siya ni Don Galvez sa may pinto ng secret exit, binitawan ng matanda si Ivana at tinulak ito kay Ryle para magsilbing harang. Sinalo niya si Ivana at sa sandaling yon nagkaputukan muli. Tinamaan si Don Galvez sa balikat, dahilan para mabitawan nito ang gintong baril. Pero bago pa makahabol si Ryle, nakapasok na ang matanda sa secret exit at nalock na ito mula sa loob. "Ivana, ayos ka lang ba?" "Ang baby ko, ang sakit ng tiyan ko." Panghihinang saad ni Ivana habang nakakapit sa braso ni Ryle. Bakas sa mukha nito ang matinding pagod at trauma. Eksaktong pumasok si Major Kinoy kasama ang SWAT team. "Ryle, nasan si Galvez?" "Tumakas sa secret tunnel. Pero Major, unahan natin si Ivana. Kailangan niya madala sa ospital." Binuhat ni Ryle si Ivana palabas ng nagkakagulong mansyon. Habang naglalakad siya sa gitna ng sirena ng mga pulis, tinignan niya ang mga dokumentong hawak. Nakuha niya na ang hustisya, pero alam niyang hindi pa tapos ang lahat hanggat buhay si Don Galvez. Sa loob na isang pribadong kwarto sa ospital, nakahiga si Ivana habang nakakabit ang dextrose sa kanyang kamay. Ligtas ang sanggol sa kanyang sinapupunan pero ang kanyang isip hindi mapakali. Pumasok si Ryle. Wala na ang suot na leather jacket ni Enzo. Suot na ang kanyang tactical gear. "Ivana, kamusta ang pakiramdam mo?" Hindi sumagot si Ivana. Tumingin lang siya sa labas ng bintana bago dahan-dahang humarap kay Ryle. Puno ng galit at sakit ang kanyang mga mata. "Sino ka ba talaga?" tanong ni Ivana sa nanginginig na boses. "Narinig ko ang lahat habang hostage ako ni Galvez. Sabi niya patay na si Enzo. Sabi niya isa kang agent." Napayuko si Ryle at huminga ng malalim.
Alam niyang wala na siyang kawala sa mga oras na yon. Ako si Ryle, kambal ni Enzo. Patawad, Ivana. Napilitan lang ako magpanggap para protektahan ka at makuha ang hustisya para sa kuya ko. Biglang kinuha ni Ivana ang baso ng tubig at binato sa direksyon niya. Patawad. Pinaniwala mo ako na buhay pa yung lalaki mahal ko. Hinayaan mo ako yakapin kahalikan ka habang ang kapatid mo malamig ng bangkay. Ivana, makinig ka. Huwag mo akong lalapitan. Ginamit mo ako para lang makapasok sa mansyon. Alam mo bang araw-araw ako nagpapasalamat sa Diyos dahil bumalik si Enzo? Yun pala isang malaking kasinungalingan lang ang lahat. Nilapastangan mo ang alaala ng kapatid mo? Ginawa ko yun. Dahil yun ang huling hiling niya. Bago siya mamatay sa bisig ko, ang sabi niya, protektahan kita. Masakit din sa akin na mawalan ng kapatid Ivana. Pero kailangan ko itago ang sakit na yun para hindi tayo mamatay sa kamay ni Galvez. Napatigil si Ivana sa paghagulhol. Tinitigan niya si Ryle at doon niya nakita ang pagod at lumbay sa mga mata nito. Ngayon lang niya napansin na kahit magkamukha ang dalawa, mas seryoso at mas puno ng sugat ang nakaraan sa mga mata ni Ryle kumpara kay Enzo. Wala na si Enzo. Wala na ang tatay ng anak ko. Bulong ni Ivana habang hawak ang kanyang tiyan. Wala na siya. Pero hindi ko hahayaang mawala din kayo. Hawak na ng mga pulis ang mga dokumento. Si Galvez na lang ang kulang. Pagkatapos ito, malaya na kayo. Tumalikod si Ryle para umalis. Pero bago siya makalabas, nagsalita si Ivana. Huwag mong isipin na dahil niligtas mo kami mapapatawad kita agad. Pero kung gusto mo talaga makabawi, siguraduhin mong hindi na makakahinga pa ang pumatay sa kapatid mo. Tumango si Ryle nang hindi lumilingon. Lumabas siya ng kwarto at nakita si Major Kinoy na naghihintay sa hallway. Handa na ang tracker, Major. Tanong ni Ryle. Nahanap na namin ang pinagtatagwa ni Galvez sa isang abandonadong bodega malapit sa pier. Gusto mo bang sumama? Tapusin na natin to. Habang naghahanda siya para sa huling pagsugod, lumapit sa kanya ang isa sa mga intel officer ng ahensya. Inabot ang isang decrypted file mula sa flash drive na nakuha sa vault. Nanlamig ang mga kamay ni Ryle habang binabasa ang report. Hindi lang pala si Don Galvez ang may kasalanan. Ang mastermind sa likod ng pananambang sa pamilya niya noon at ang pumatay mismo kay Enzo sa pier ay ang tatay ni Ivana na si Heron Perez. Si Heron na nag-utos kay Galvez na itumba ang pamilya niya dahil sa susing hawak ng tatay nila na makakasira sa kanilang iligal na negosyo. Biglang bumuhos ang galit sa dibdib ni Ryle. Gusto niyang bumalik sa kwarto ni Ivana at isumbat dito ang lahat. Pakiramdam niya, ang bawat haplos at halik ni Ivana naging lason dahil sa dugo na pumatay sa kapatid niya. Nananalaytay sa ugat ng babae. Pero bago siya makakilos, nakita niya si Ivana na nakatayo sa pinto ng kwarto. Namumutla at tila nakarinig na usapan nila ni Kinoy. Totoo ba, Ryle? Ang tatay ko ang pumatay kay Enzo? Oo, Ivana. Ang tatay mo ang mastermind sa lahat. Ang pamilya niyo ang sumira sa pamilya ko. Napahawak si Ivana sa pader para hindi matumba. Umiiyak siyang tumingin kay Ryle. Hindi ko alam. Wala ko alam sa mga ginagawa niya. Patawarin mo ko. Gusto siyang sigawan ni Ryle. Pero naalala niya ang mukha ng kuya niya. Alam ni Ryle kung gaano kamahal ni Enzo ang babaeng ito. Pinigilan niya ang kanyang sarili na sumabog. Alam niyang biktima rin si Ivana ng kasamaan ng sarili nitong ama. Huwag kang hihingi ng tawad sa akin. Hindi ako dapat ang hingin mo ng tawad kundi ang kuya ko. Habang paalis si Ryle,
Humabol si Ivana at hinawakan ang kanyang braso. Ryle, pakiusap, isang hiling lang. Pangako, hulihin mo ang tatay ko ng buhay. Kahit ganun siya, ama ko pa rin siya. Hayaan mong harapin niya ang batas, huwag mo siyang patayin sa harap ko. Napapikit si Ryle. Ang hiling na yun ang pinakamahirap gawin para sa kanya. Dahil ang tanging gusto niya ay ubusin ang lahat ng kumuha sa buhay ng pamilya niya. Pero tumango siya bilang paggalang sa huling alaala ni Enzo. Gagawin ko ang trabaho ko bilang agent, Ivana. Pero kapag nanlaban siya, wala ko ititira. Sagot ni Ryle bago tuluyang lumabas ng ospital. Kasama si Major Kinoy at ang buong SWAT team, mabilis nilang nilusob ang abandonadong bodega sa pier. Hindi na ito simpleng misyon para kay Ryle. Ito ang huling kabanata ng kanyang paghihiganti at pagtupad sa kanyang tungkulin. Pagpasok nila sa loob, bumulaga sa kanila ang isang armadong hukbo. Sa gitna ng bodega, nakaupo si Don Galvez at sa tabi nito ay isang lalaking mayaman ng pananamit at may hawak na baso ng wine na si Jeron Perez. Dumating na pala ang anak ko. May pang-uuyam na saad ni Don Galvez habang pumapalakpak pa. Jeron Perez, sumuko ka na. Hawak namin lahat ng ebidensya ng pagpatay mo kay Enzo at sa mga magulang ko. Ngumiti lang si Jeron. Isang ngiting may halong kilabot. Si Enzo? Masyadong matigas ang ulo ng batang yun. Akala niya matatalo niya ako. Dahil lang nakuha niya ang loob ng anak ko. Sayang. Magiging maganda sana ang apo ko sa kanya. Doon na nagpuyos ang galit ni Ryle. Walang yaka. Sumigaw si Kinoy. Sugod! At nagsimula ang madugong bakbakan. Sa gitna ng nagaganap na putukan sa bodega, nahanap ni Ryle ang tsansa na lapitan si Jeron. Sugatan na ang mga tauhan nito at wala nang takas ang matanda. Pero imbes na matakot, tumatawa pa rin si Jeron. Habang hawak ang isang maliit na remote control. Kala mo ba, matatalo mo ako ng ganun lang? Kung mamamatay ako, isasama ko kayong lahat. Ang bodegang ito ay punong-puno ng mga bomba. Bago pa makakilo si Ryle, para barilin ang kamay ni Jeron, pinindot ng matanda ang button. Isang serye ng malalakas na pagsabog ang yumanig sa buong gusali. Nagbagsakan ng mga bakal at simento. Sa kagustuhan ni Ryle na itulak palayo ang mga kasamahan niyang agent, siya ang direktang tinamaan ng isang malaking tipak ng simento sa ulo at dibdib. Nabalot ng usok at apoy ang paligid. Ang huling nakita ni Ryle, bago siya tuluyang nawala ng malay, ay ang mukha ni Major Kinoy na sumisigaw ng kanyang pangalan. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Nanatiling nakapikit si Ryle sa loob ng ICU. 9 na buwan siyang koma. Ang kanyang katawan ay nakadepende na lang sa mga makina, habang ang mga doktor ay hindi sigurado kung magigising pa ba siya dahil sa tindi ng pinsala sa kanyang utak. Sa kabilang panig naman, si Ivana hindi rin nakaligtas sa batas. Kahit biktima siya ng pangyayari, napatunayan ng mga investigador na naging parte siya sa mga ilegal na transaksyon ng mga Galvez at ng kanyang ama. Dahil sa bigat ng kaso ng kanilang pamilya, ikinulong si Ivana sa isang correctional facility habang hinihintay ang kanyang sentensya. Sa loob ng selda, naging mahirap ang buhay para kay Ivana. Wala ang karangyaan na nakasanayan niya. Mag-isa niyang hinarap ang bawat gabi ng pagbubuntis. Habang inaalala ang 2 lalaking nagpabago sa kanyang buhay. Si Enzo na mahal niya at si Ryle na nagpanggap pero nagligtas sa kanya. Isang gabi, kasabay ng pagpatak ng ulan, naramdaman niya ang matinding sakit ng tiyan. Napasandal siya sa malamig na pader ng selda. Sumigaw siya, humingi ng tulong dahil manganganak na. Dinala siya sa infirmary ng kulungan.
Walang pamilya na humahawak sa kanyang kamay. Walang Enzo na naghihintay sa labas. Habang umiiris si Ivana sa gitna ng hirap, sa kabilang dako ng lunsod, gumalaw ang daliri ni Ryle sa kama ng ospital. Isang malakas na iyak ng sanggol ang umalingaw-ngaw sa loob ng kulungan. Kasabay nito, dahan-dahang iminulat ni Ryle ang kanyang mga mata at ang unang salitang lumabas sa tuyo niyang labi ay Ivana. Isang batang lalaki ang isinilang ni Ivana, isang bata na kamukhang kamukha ni Enzo at Ryle. Sa kabila ng rehas at sa loob ng ospital, nagsimula ang isang bagong kabanata para sa kanila. Ligtas ang bata, gising na si Ryle. Pero ang tanong ay kung paano nila bubuuin ang buhay nila ngayong pareho na silang talunan sa mata ng tadhana. 3 linggo matapos magising mula sa coma, hindi pa rin lubos na malakas si Ryle, pero pinipilit niyang pumunta sa correctional facility. Sa tulong ni Major Kinoy, nabigyan siya ng espesyal na pahintulot na makita si Ivana sa visiting area ng infirmary. Nakatayo si Ryle sa likod ng salamin. Nakasuot ng puting t-shirt at may benda pa sa ulo. Maya-maya bumukas ang pinto at lumabas si Ivana. Nakasuot ng kulay kahel na uniforme ng preso. Pero ang kumuha sa atensyon ni Ryle ay ang sanggol na buhat-buhat nito. Pagkakita ni Ivana kay Ryle, napatigil siya. Akala niya hindi na magigising pa ang lalaki. Dahan-dahan siyang naupo sa tapat ng salamin at ibinaba ang sanggol para makita ni Ryle. Gising ka na pala. Mahinang sambit ni Ivana. Wala na ang galit sa boses niya. Tanging pagod na lang at lungkot. Gising na ako. 9 na buwan din ang nawala sa akin. Siya na ba ang anak ni Kuya? Tumango si Ivana at bahagyang umiti. Habang hinahaplos ang pisngi ng anak. Pangalan niya Kenzie. Isinunod ko sa pangalan ninyong dalawa. Siya lang ang dahilan kung bakit kinakaya ko ang buhay dito sa loob. Napahawak si Ryle sa salamin. Tila gustong hawakan ng bata. Ang sanggol ay kamukhang kamukha nila ang ilong, hugis na muka, at ang mga mata. Para siyang nakakita ng buhay na bersyon ng kanilang kabataan. Ivana, tungkol sa tatay mo, namatay siya sa pagsabog. Alam ko na yun. Sinabi na sa akin ng abogado ko. Siguro ito na talaga yung kabayaran sa lahat ng maling nagawa ng pamilya ko. Kahit wala akong kinalaman sa pagpatay sa mga magulang niyo, naging bahagi pa rin ako ng organisasyon nila. Kaya tatanggapin ko yung parusa ko. Hindi kita pababayaan dito pati ang bata. Kinausap ko na si Major Kinoy. Gagawa kami ng paraan para mapababa ang sentensya mo. Dahil nakapagtulungan ka naman sa amin sa huli. At habang narito ka, ako muna mag-aalaga sa anak niyo ni Kuya. Ituturing ko siyang parang tunay na anak. Naluha si Ivana sa narinig. Ba't mo to ginagawa, Ryle? Pagkatapos ng lahat ng galit ko sa'yo? Dahil yun ang tama. At dahil ikaw lang ang natitira ng pamilya ko. Gusto kong lumaki ang batang yan nang hindi humahawak ng baril. Gusto kong lumaki siya sa malayong mundo ng mga mafia. Lumipas ang 3 taon at sa wakas, nabigyan ng parol si Ivana dahil sa mabuting pag-uugali nito sa loob ng kulungan. Sa tulong na rin ng testimonya ni Ryle, nakatulong yon para mapabilis ang kanyang pananatili sa loob ng kulungan. Sa labas ng gate ng correctional facility, nakatayo si Ryle habang karga-karga ang batang si Kenzie. Ang bata ay malusog at bibo. Suot ang maliit na tactical jacket na regalo ni Major Kinoy. Nang bumukas sa malaking bakal na pinto, dahan-dahang lumabas si Ivana na may dalang maliit na bag. Pagkakita niya kay Ryle at sa kanyang anak, hindi niya napigilan ng tumakbo at yakapin ang mga ito ng mahigpit. Simula noon, magkasama nilang pinalaki si Kenzie
sa isang tahimik na probinsya, malayo sa ingay ng Maynila at sa madidilim na alaala ng nakalipas. Bumili si Ryle ng simpleng bahay na may malawak na bakuran, kung saan pwedeng maglaro si Kenzie. Si Ryle naman ang tumayong ama, guro at tagapagtanggol ng bata. Ngunit sa kabila ng tahimik na buhay, hindi pa rin lubusang nawawala ang mga sugat ng nakaraan kay Ryle. May mga pagkakataon lalo na kapag seryoso ang mukha ni Ivana o kapag nagagalit ito. Nakikita ni Ryle ang anino ni Heron Perez sa mga mata ng babae. Naaalala niya ang mga gabing namatay ang kanyang mga magulang at ang pagsasakripisyo ng kanyang kuya na si Enzo. Minsan, habang nakaupo sila sa pagkainan, nararamdaman pa rin ni Ryle ang matinding puot. Humihigpit ang hawak niya sa kutsara at bumibilis ang tibok ng kanyang puso kapag naiisip niya ang babaeng nasa harap niya ay anak ng taong sumira sa buhay niya. Pero sa tuwing titignan niya ang batang si Kenzie na mahimbing na natutulog o kapag nararamdaman niya ang kamay ni Ivana na humahawak sa kanyang balikat, pilit niyang kinikimkim ang nararamdamang puot. Humihinga siya ng malalim, pinapaalala sa sarili ang kanyang pangako. Para kay kuya, para sa anak niya. Pinili ni Ryle na itago ang galit sa kailalim-ilaliman ng kanyang puso. Mas mahalaga sa kanya ang matupad ang pangako niya kay Enzo, na protektahan si Ivana at siguraduhin na magkakaroon ng magandang kinabukasan ng pamangkin niya. Para kay Ryle, ang pag-aalaga sa mga ito ang kanyang paraan ng paghingi ng tawad sa kanyang kapatid na hindi niya nailigtas. Isang hapon sa bakuran, naroon silang tatlo. Si Ryle, abala sa pag-aayos ng sirang bisikleta ni Kenzie, habang si Ivana naman, naghahanda ng merienda sa gilid. Ang batang si Kenzie, maglilimang taon na, takbo ng takbo sa paligid, habang hawak ang isang toy airplane. O dahan-dahan baka mahulog ka. Daddy, ba't di mo po yakapin si Mommy? Sabi sa school, yung daddy daw niyayakap ang mga mommy. Nagkatinginan si Ryle at Ivana. Pareho silang nailang sa sinabi ng bata. Kahit ilang taon na sila magkasama sa bahay, nananatiling pormal ang turingan nila dahil sa bigat na nakaraan. Kenzie, kasi sige na po, hug niya na si Mommy. Wala silang nagawa kundi maglapit. Dahil sa tulak ng bata, napayakap si Ryle kay Ivana para hindi sila matumba. Ramdam ni Ryle ang mabangong buhok ni Ivana at mabilis sa tibok ng puso nito. Sa sandaling yon, tila nawala ang puot na nararamdaman niya. Ang nakikita lang niya ay ang babaeng naging katuwang niya sa lahat ng hirap. Ganda ni Mommy, di ba, Daddy? Napatingin si Ryle kay Ivana. Namumula ang pisngi nito at dahan-dahang umiti sa kanya. Isang ngiti na walang halong takot o disguise. Oh, Kenzie, sobrang ganda ng mommy mo. Hinawakan ni Ivana ang braso ni Ryle at nagpasalamat. Salamat Salamat sa lahat-lahat. Dahan-dahang inilapit ni Ryle ang muka at hinalikan si Ivana sa noo. Isang simpleng halik pero puno ng kahulugan. Doon nila naramdaman na hindi lang ito dahil sa pangako kay Enzo. Nagsisimula na silang bumuo ng sarili nilang pag-ibig. Isang pag-ibig na nahanap nila sa gitna ng sakit at gulo. Group hug! Sigaw ni Kenzie sabay siksik sa gitna ng dalawa. Nagtawanan silang tatlo. Sa sandaling iyon, hindi na si Ryle ang agent na may maskara. Sila'y pamilya na pinagbuklod ng isang batang naging tulay para paghilumin ang kanilang mga sugat sa puso. Sa gitna ng malakas na ulan,
Inatake ng matinding lagnat at pagod si Ryle. Ang mga taon ng pagiging secret agent at stress ng pagtatago ng kanyang nararamdaman ay tila bumigay na. Nakahiga lamang siya sa kama, nanginginig sa ginaw kahit balot na balot ng makapal na kumot. Agad na naging abala si Ivana. Pabalik-balik sa kusina para kumuha ng mainit na tubig at basahan. Sabi ko naman kasi sa'yo huwag ka na mag-ayos ng bubong habang umuulan. Kailangan yun. Baka tumulos sa kwarto niyo ni Kenzie. Napatigil si Ivana sa pagpupunas. Tinitigan niya si Ryle, ang lalaking handang magpakasakit para lang sa kaligtasan nila. Dahan-dahan niyang hinawakan ang pisngi ng lalaki na sobrang init ngayon dahil sa lagnat. Ryle, sapat na yung mga ginawa mo para sa amin. Huwag mo nang kalimutan yung sarili mo. Dahil sa init ng lagnat at sa lambot ng boses ni Ivana, tila nawala ang harang sa puso ni Ryle. Gusto kong maging maayos kayo. Dahil kayo lang ang buhay ko. Pag-amin ni Ryle habang nakatitig ng malalim kay Ivana. Biglang pumilis ang tibok ng puso ng babae. At sa pagkakataong ito, hindi niya nakita si Enzo kay Ryle. Ang nakita niya ay ang lalaking laging nasa likod niya. Ang lalaking naging sandigan niya sa pinakamahihirap na oras ng buhay niya. Magpahinga ka na. Dito lang ako sa tabi mo. Hindi ako aalis. Pangako? Pangako. Nakatulog si Ryle nang may ngiti sa labi. Habang si Ivana na natiling nakabantay, hawak-hawak ang kamay ng lalaking unti-unti nang nagiging sentro ng kanyang mundo. Doon nila na-realize na sa kabila ng madugo at masakit nilang nakaraan, ang tadhana ay may paraan para pagtagpuin ang dalawang pusong naghahanap ng tunay na tahanan. 10 taon nang mabilis na lumipas. Isang maaliwalas na araw sa garden malapit sa dagat. Nagaganap ang simple pero napakagandang kasal. Walang maskara, walang baril, walang bodyguard na nakapaligid. Nakatayo si Ryle sa harap ng altar. Suot ang kanyang puting barong. Medyo may mga puting buhok na nasa gilid. Pero baka sa muka, ang kapayapaan na matagal niyang hinahanap. Sa tabi niya nakatayo bilang best man ng 10 taong gulang na si Kenzie. Napakagwapo ng bata at kamukhang-kamukha talaga ng kanyang yumaong tatay na si Enzo. Dad, kinakabahan ka ba? Sobra anak, pero masaya ako. Sa wakas, formal na tayo magiging isang pamilya. Tumugtog ang musika at bumukas ang pinto ng garden. Naglakad si Ivana pababa ng aisle. Napakaganda sa kanyang simpleng puting gown. Wala na ang lungkot sa mga mata. Habang naglalakad siya nakatingin lang siya ng diretso kay Ryle. Ang lalaking hindi siya iniwan sa loob ng napakaraming taon. Ivana, hindi naging madali ang simula natin. Maraming gulo, maraming sakripisyo, at may mga oras na akala ko hindi tayo aabot dito. Pero salamat, dahil nanatili ka. Salamat dahil hinayaan mo ako mahalin ka at ang anak natin. Pangako, sa natitirang buhay ko, kayo lang ang prioridad ko. Ryle, ikaw ang nagligtas sa akin. Hindi lang sa mga kaaway, kundi pati sa sarili ko mismo. Salamat, dahil tinanggap mo ko kahit sino pa ang pamilya ko. Mahal na mahal kita. Pagkatapos ng seremonya, pumunta silang tatlo sa pampang ng dagat, kung saan tanaw ang paglubog ng araw. Kinuha ni Ryle ang maliit na kwintas mula sa kanyang bulsa. Ang susing naging mitya ng lahat ng gulo noon. Anong gagawin mo dyan, Dad? Itatapon natin to, anak. Hindi na natin kailangan ng susi para sa nakaraan. Magkahawa kamay silang naglakad palayo sa dalampasigan matapos itapon yon sa pinakamalalim na parte ng dagat. Ang kwentong ito, nagsimula sa madugong trahedya
at nagtapos sa isang payapa at masayang pamilya. Matapos ang masayang selebrasyon ng kanilang kasal, bago pa man sila tumuloy sa kanilang bagong simula, may isang mahalagang hantungan pa silang kailangang puntahan. Sa isang tahimik at luntiang sementeryo sa tuktok ng burol, kung saan tanawang dapit hapon, matatagpuan ang isang maayos na puntod. Nakaukit doon ang pangalang Enzo Bernardino. Si Ryle ang unang lumapit. Inilapag niya ang bungkos ng sariwang bulaklak sa ibabaw ng marmol. Sa loob ng 10 taon, ito ang unang pagkakataon na dinalaw niya ang kapatid na wala siyang suot na maskara. Lumapit si Ivana, hinawakan ang balikat ni Ryle. Kuya, narito na kami. Sa wakas nahanap na namin ang kapayapaang pinagkait sa atin noon. Sumunod si Ivana na nagsalita. Enzo, salamat ha. Naging bahagi ka ng buhay ko. Salamat. Dahil iniwan mo sa akin ang pinakamagandang regalo at yun ang anak natin. Huwag kang mag-alala. Nasa mabuting kamay kami at hindi kami pinapabayaan ni Ryle. Itinuring niya akong parang sariling asawa at ngayon nagkatotoo na. At ang anak mo bilang sarili niyang dugo. Lumapit naman si Kenzie at tumayo sa kanilang gitna. Hi Papa Enzo. Sabi ni Daddy Ryle isa ka daw superhero. Sabi niya kung wala ka wala din ako dito. Gusto ko sabihin that we're happy. Si Daddy Ryle nagtuturo sa akin magbike at magbasketball. Si Mommy naman nagluluto ng paborito naming ulam. But the truth is, kahit di kita nakita, namimiss kita. Tumayo silang tatlo doon na magkakahawa kamay. Wala nang pot sa puso ni Ryle para kay Heron Perez. Wala nang guilt sa puso ni Ivana. Wala nang lihim sa pagitan nilang dalawa. Tara na? Tanong ni Ivana habang nakatingin kay Ryle. Tara na. Bago sila tuluyang tumalikod, muling sumulyap si Ryle sa puntod. Sa isip niya narinig niya ang boses ng kanyang kuya na nagsasabing, Maraming salamat kapatid ko. Naglakad silang pamilya pababa ng burol, habang unti-unting lumulubog ang araw, ang madilim na kabanata ng kanilang buhay. Sa wakas tuluyan ng natuldukan, at ang bawat hakbang nila, palayo sa sementeryo, ay hakbang patungo sa isang kinabukasan na puno ng liwanag, pag-asa, at tunay na pamilya. The End. If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!